Tama po tayo ng ating Panginoon parang tayo po yung mga sa Kanya. Yun po yung sabi ng ating Panginoon. At ang ating Ama ang tagapag-alaga. Katulad po ng isang ina na nag-aalaga sa kanyang anak, yun nga po. Ang bawat isa po sa atin ay dinidisiplina ng ating Panginoon. At makikita po natin dito na may dalawang uri daw po ng branches o dalawang uri ng Christian na makikita natin dito. Yun po yung number 1, yung po fruitless branches at yung number 2 po yung fruit-bearing branches. Ano po yung fruitless branches? Ito po yung makikita po namin sa church na lagi siya nagsisimba, yung na umaattend sa mga services, pero hindi po natin makikita sa kanya yung pagmamahal na binigay sa kanya ng Panginoon. Parang hindi po siya lumalim sa pananampalataya niya. Kasi ito po yung mga mananampalataya na pag binigyan ng Lord ng pagsubok, ito po yung mga mananampalataya na ang dami pong bakit. Bakit ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Bakit ako yung nakakaranas ng ganito? Ang dami pong reklamo. Ito po yung mga mananampalatayan yun. Yung maraming reklamo. Dahil po marami po sila ay may pride. Yun po yung isa sa mga katangian nila. Hindi po sila nagpapakumbaba. At ito po yung mga mananampalatayan na mababaw sa ating Panginoon. Hindi po nila sinasapuso yung pagmamahal nila sa ating Panginoon. Ano po yung mga kahihinatnan ng mga fruitless branches. Sinasabi nga po na diba po ang ating Panginoon ng ating Ama. Dahil siya po yung mas nakakakilala sa atin, siya po yung maglalabas ng tunay mong pagkatao. Hindi po ba? Sa pagbibigay niya ng mga pagsubok, sa pagbibigay niya ng mga trials, doon niya ilalabas kung sino ka. Diba? Kapag doon po sa fruitless branches, ito po yung pagbibigyan ng Lord ng pagsubok, yun nga po, nagre-reklamo. Doon po makikita yung tunay na, lumalabas po yung tunay na pag-uugali ng tao yun. Kung ano ba siya talaga. Kung totoo ba siyang nagmamahal sa ating Panginoon. O kung nagmumuwagi lamang siya. At yun po dun po sa fruitless branches na yun po yung, ang pinahuntungan po nito, yun nga po, puro reklamo. Tapos nakikita niya yung kamalian ng iba, kinikriticize niya yung ibang tao. Nakikita niya nakikita niya yung mga butas na pwede niyang gawing chismis sa iba, yung gano'n. Yun po yung nagiging lumalabas na pag-uugali ng isang fruitless branches. At yun po yung nagiging dahilan para po yung fruitless branches na yun, o yung taong yun, na sinubok ng ating Panginoon ay mahulog doon sa tinatawag na apostasy. Yung pong apostasy, yung pong parang tinatanggal na yung Christianity sa buhay niya. Doon po nag-e-end yung mga tao na sinusubok ng ating Panginoon. Tapos, lumalabas po yung tunay na siya. Dahil hindi po niya isinapuso yung salita ng ating Panginoon. Amen po. At yun naman pong pangalawa, yung pong fruit-bearing branches, ito po yung malalim ang pagmamahal sa ating Panginoon. Malalim po yung kanyang paniniwala, malalim po yung kanyang pananampalataya. Siya po yung tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ito po yung tao na pagbinigyan ng Panginoon ng pagsubok, hindi po negative yung tingin niya doon sa binigay ng ating Panginoon. Pero meron din naman po na negative, pero nagiging positive. Yun po. Bali, ito po yung
ito po yung branches na namumunga ng joy, peace, love, at yun po yung makikita sa taong ito. Ayan po. Ayan. Ano po yung sabi dito? At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat samang namumunga. Ito po yung fruit-bearing branches. Ito po yung siya po yung pinuputulan at nililinis ng ating Panginoon. Hindi po, kasi po hindi po dahil hindi po ka sa kanyang ugasan, hindi ka na nga po makakaranas sa mga pagsubok. Doon sa itikas ng Lord sa mga pagsubok na ibibigay niya sa iyo. At ito pong fruit-bearing branches na to, ito pong mananampalataya na talagang namumunga ng love, joy, peace, at yung humility, meron po sa kanyang buhay. Ito po yung nagiging lalong mas malapit sa ating Panginoon. Yun po yung nagiging effect sa kanya ng pagiging positive doon sa pagtingin niya sa pagsubok na binigay sa kanya ng Lord. Tinitingnan niya po ito na lalo po siyang kumapit sa ating Panginoon pagdating po sa mga problema na ibinibigay po sa kanya ng ating Panginoon. Katulad po sa atin, o sa akin po, marami po may mga part din po sa buhay ko na hindi po masaya dahil mayroong problema, dahil mayroong struggles na ibinibigay sa iyo ang Lord. Mayroong pagtutulong na ibinibigay sa iyo ang Lord. Doon po titignan po natin na yung mga pagsubok na yun, yung gagamitin ng Lord para lumalim tayo. Para lumalim tayo sa pananampalataya sa Kanya. Para i-relay natin yung buhay natin. Sumandal tayo sa ating Panginoon. Dahil siya lang po yung may kakayahan na babuhin kung ano man yung magulo, ano man yung gulo na nangyayari sa buhay mo. Sabi nga po sa Ephesians 3 verse 20 to 21, sabi po dito. Ang sabi po dito, sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, paghahari sa atin, sumasa kanya ang kapulihan sa pamamagitan ng Iglesia at sa pamamagitan ng kanyang Iglesia at ni Kristo, Jesus magpakailanman. Dito po makikita natin yung power ng Lord na kaya na pong gawing lahat. Sabi nga po, diba po sa isang awitin, God is able. Lahat ng magagawa ng ating Panginoon dahil siya lang po yung may kapangyarihan na bumago ng buhay ng isang tao. At makikita po natin dito na siya lang po yung dapat natin purihin sa ating buhay at wala na pong iba. Dito po makikita din po natin yung glory ng Lord. Power and glory ng Lord yung makikita natin dito sa Ephesians 3 verse 20-21. Doon naman po sa Romans 5 verse 3 to 4. Sabi po dito, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagsisaga. At ang pagsisaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Ayun po. Sabi po dito, magalak daw po tayo sa ating pagbabata. At yun po, patuloy po tayong kumapit sa ating Panginoon, magsiyaga po tayo. Ano man po yung mga bagay na nararanasan natin? Ano man po yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon bilang pagsubok sa ating pananampalataya? Huwag po tayong manghina dahil tayo yan po siya. God is great. Lahat po ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, magagawa po ng ating Panginoon. Nothing is impossible with God. At kaya po
sa, yun nga po, mas gustuhin natin yung pangalawang branches niya, na kahit na nandun yung putulin ka ng Diyos, linisin ka ng Diyos, nandun ka pa rin. Dahil magbubunga ka ng mas marami pa. Mas marami pa na joy, mas marami pa kagalakan ang ibibigay sa'yo ng Lord. Dahil napagsagaan mo yung pagsubok na ibinigay sa'yo ng Lord. Yun po. At higit po sa lahat, dapat po natin pasalamatan ng Lord dahil ang bawat isa po sa atin, nakakaranas po tayo ng mga pagsubok na akalain po natin na hindi po natin kaya dahil minsan po sobrang, parang hindi mo na may isip na matatapos ba itong problema ito. Minsan natatanong natin yan dahil minsan hindi mo na, parang lagi na lang sa isip mo, katulad yan, lagi nag-iisip, Nakakalbo. Yun po. Yun po yung nadudulot ng pag-isip pero Kaya po huwag po tayo mag-isip. Hayaan po natin yung problema na mga problema sa atin. Hindi naman problema. Sumapit po tayo sa ating Panginoon dahil sa po yung Nerd pala, no? Wala isip. Baka parang yun. Nerd pala. saka po, yun po, maging matatag po tayo kasi hindi naman po lahat ng natulad po, hindi po lahat ng tao na natutuwa po ako sa Lord dahil Dito ka pa. Number na yata sa kanya pag-iwi. Dito ka pa. hindi man po ako ibalik ng Lord na material na bagay. Ibalik na po ako sa mga tao na nakabibig sa akin. Hindi po yung nagiging ka ng akin ko. Tawanan na matapos na. Yun nga po, pinapagtatag ka ng Lord sa may mga tao kasi na parang ang hirap kasama. Diba? Pinipilitan na yung mga tao na kasama. Gusto ko yung minipag mo doon. Minsan, siyempre hindi pa naman perfect. Minsan, nagalit ka. Minipag mo pa. Pero nakakatawa yun, Lord, kasi ipinaiisip niya sa'yo kung bakit gano'n yung tao yun. Ipinaiisip niya sa Lord na ipinaiisip niya sa'yo ng Lord na kung bakit nagagawa yun ng tao yun, yung mga bagay yun sa'yo o sa pamilya. Binibigyan ka ng Lord na understanding na malaman mo kung bakit gano'n yung tao yun at binibigyan ka niya ng mahabang pangunawa. Yun po yung kabutihan ng Lord na hindi mo magagawa ng tao. Hindi pa isip sa'yo na yung taong yun kailangan mo rin pakisamaan ano ba yung ugali na meron siya. Dahil yun po. Pumili po ako ito dahil patuloy na kahit mo pa rin yung mga nangyayari, ganun po yung mga nararanasan natin. Bawat isa, hindi po tayo nabibitaw sa kanya. Nandun pa rin po tayo. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. Sa kabila po ng pagsubok na binibigay niya sa atin, huwag po tayo nabibitaw sa kanya. Dahil siya po yung may kakayahan na bumago ng buhay